Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan natin itong bangayan between kay Senator Nancy Binay at kay Senator Alan Peter Cayetano. And talaga namang nakakagulat ang kanilang mga sagutan. Akala ko worse na yung sagutan between Senator Pia Cayetano and kay Idol Raffy Tulfo regarding dun sa seafarer, kung maaalala niyo yun. Pero ito, mas sabihin na lang natin, level up to the 10th degree. Grabe. Yung mga sagutan at barahan nila rito, akala mo hindi mga senador, nakakahinayang. Ito pa naman yung mga taong kagalang-galang natin and ito yung nakikita natin sa kanila. Anyway, panoorin at pag-usapan natin. O yun na nga, alika rito at pakinggan natin yung pag-uusap ng dalawa. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Kanina pa na 21.7 billion. Kabuang. Ayan guys, ulitin natin. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Kanina pa na 21.7 billion. Sino kasama nila? Si Robin Padilla? Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. You're reacting to what Senator Escudero said na 23. So basically, nag-walkout pala tong si Senator Nancy Binay. Which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7. Is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, so what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the issue? Sa phase 3. Sa records niyo ba, it's 10 billion? Records your to ng SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait. Alam mo, dito pa lang sa part na to, nakikita na natin na hindi talaga magkakaintindihan tong dalawa. Bakit? Kanya-kanya silang sapawan ng usap ng salita. Sana nung nagtanong si Senator Binay doon sa mga TPWH, hinayaan mo nang sumagot. Kasi base naman dito sa sinabi ni Senator Cayetano, willing naman silang makorek. Pero paano nga magkakaintindihan kung ganyan, nagsasalubungan ng salita, di ba? O, kung kayo ba tatanungin ko, sa tingin nyo, maintindihan nyo yung mga tao o maintindihan kayo ng tao? Kung kanya-kanya kayong sapawan o barahan, di ba? So what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Sir Chairman, yan po ang sinabmit sa akin, galing ng staff mo. Kung natin ngayon, yung side ng DPWH. Yes, and ang pinag-uusapan namin ni Sec Sadaim, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH. Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 point something. You to apologize for the 23 billion. No, you're mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point something. Mr. Chairman, listen to me first. Go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. The F. Pakinggan natin kahapon, no, sa yung press ko ni Senator Nancy Binay. Pakinggan natin yung sinabi niya rito. Kasi dito, very jolly pa siya. She's very positive na magkakaroon na nga ng hearing at mapag-uusapan na yung tungkol dito sa issue ng building nila. Si Senator Lacson
do sa 10.3, hindi din siya familiar. So, yun po. This is yata the first time na magsasalita kayo after nung madaming pag-suspend ng ibang works. Salamat po. Okay, so yung that amount is just a estimate. So technically, it's nothing. Kasi hindi pa naman yan nabibid out. Wala pang ano yan quantities kung ano ba yan. So it's just a budgetary estimate. So technically, hindi ko rin alam kung bakit nila sinasabi na suspended when, I mean, there's nothing to suspend kasi wala pa namang nauumpisahan. Hindi Or ba wala yung- pa rin, parang nasa discussion pa lang. So basically, yung 23 billion na sinasabi nila, okay, kung babalikan nga natin tong ano, ito yung total, nasa overall budget, 21 billion 730 tama ba? Ito ba yung ano, ito ba yung numbers natin? Building construction, specialty works. Oo. 21,730,720 billion. Works to complete, tsaka finish, fit out. Anyway, balik tayo kay Nancy Binay. Opo, yung core and shell, 8.9. Tapos itong additional na parang for fittings and for ano, mas malaki pa. Yun po Hindi. yata ang 10 point, di ba? No, 8.6 and then And 2.3 yung awarded. Opo. Hindi, yung pang phase 3 na ito yung sinasabing kinokontra yata. Yung pang phase 3, wala pa yan Kasi pinag-uusapan pa nga kung ano yung magiging component niyan. So pwedeng hindi magamit yung buong amount. Pwedeng kalahati lang. But that is up to the next chairperson to decide kung paano niya gagamitin yung budget niya. So yung 10 point na kinokontra nila, wala pa naman pala. Wala. Wala pa nga Opo. At The amount, a portion of that came from DPWH. Hindi pa rin nila approve. Kasi nga, pag pinag-uusapan pa, ano ba yung magiging component ng amount na yun. So, nandun pa lang sa stage na yun. So dapat yung 10.3 i-include dun sa 2025 budget? Naka-multi-year ata siya. Yeah. Oo. Naka-multi-year. Sabi po kahapon ni kahapon ba? Parang 'di ba hindi pa kayo nag-uusap-usap? Parang ayaw akong kausapin. Or pwede naman daw po nag-text ka kay Senator Cayetano para kayo internally ang Siyempre, nag-usap. I also have to respect the new chairperson of the committee. So, parang on my end, kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin, di ba? Kumbaga, pagbibigay... So dito lumalabas, walang panahon si Cayetano kausapin si Senator Nancy Binay, pero iba yung sinasabi ni Senator Cayetano kanina dito sa video. Ngayon, balikan natin itong Senate hearing nila. Go ahead. Sandali. Can I show the video? Then I'll give you all the... Or we can go back. Yeah, go ahead. One question, Sure. if I may. Yes, proceed. please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. I just ask you, Sec Sandain, magkano ho ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? Grabe, ang sarap umattend ng mga Senate hearing, may pa red box. Red ribbon box. So while you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Chair, Your Honor, the Mayawa for phase 1 is 8.9. Okay. And And then, The 8.9 po yun, di ba? So, 8.9. That's for the Sir, And then, Sec, para lang ano tayo klaro ha. 8.9 including variation order. Ito guys, very rotong ginagawa natin. Ngayon ko lang to pinapanood, so magre-react tayo in real time. If you exclude the variation but orders, question, It's Mr. the Chairman, is the PC. budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. budgetary No, cost but the awarded kasi is 8.06. 8.06 is the award. But the budgetary cost estimate is is 8.9. 8.9. No, So, that was talking no, about- no. You're talking about the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. So, Yes. the 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the Yun award, po. Tapos, dumagkano ho yung budgetary cost for the fit out? Estimate. Budgetary cost estimate. ilan? So it's 2.5. For the And phase for two. the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Eh, meron ba kayo calculator? Pwede yung paki-total. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So I think yung Saksadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because wala sorry. naman, wala. Ito na. Ito na po. Ito yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But This was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land No. cost? Senator Nancy, ang present Mr. niya... Chairman, No. what we're let's- talking about, building. Yeah, Hindi yung please, trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can... Okay. Ito guys, no. Dito sa part na to, ang pinag-uusapan, malinaw ako para sa akin, as someone who's watching this right now, malinaw sa akin na ang dinidiscuss lang dito ni Senator Binay is yung pinaka-building. To my understanding, most probably half of the general public, ang iniisip nila na yung cost ng 23 billion is the construction. Excluded yung land value. Pero dito, pinapasok ni Senator Cayetano. Diba? Ito na ngayon ang tanong natin. Sino ba ang wala sa hulog? Diba? Kung ang pinag-uusapan nga natin is yung cost ng pagbibuild. Diba? We can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion? Exactly. Yun yung nakita natin earlier, di ba? Nasa 21 lang. Pero, para maging 23, I don't know who claimed the 23, ha? Bigla na lang siyang nag-flash na yung value nga daw ng pagkukonstruct is 23. Okay? Ngayon, bakit kailangan i-add yung value ng lupa when we're just talking about yung construction ng building? 'Di ba? And then 23, you're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was
So basically, si Escudero pala nagsabing 23. Tama? Okay. submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero Mali na nga eh. Kino-correct na nga ni Senator Binay. Ito malinaw para sa akin, ha? Hindi ko alam if you want to go back and review. Para sa akin, kino-correct na nga ni Binay kung paano nag-come up dito sa value na ito. Yun lang, para lang, I don't know kung depensa ni Senator Alan Cayetano si Cheese Escudero na 23 billion, bigla niyang pinasok yung value ng lupa. When in fact, originally, ang sinasabi ni Escudero, if I remember it correctly, he was talking about the building, the construction. ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So, anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH, Ito documentation nila, is that 21.7. 23 Is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, Ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, So what's the issue? actually, Chairman, parang nagkakam... Okay, ito tanong ko. Kung sino man na nanonood na contractor, kung ikaw ba ay isang contractor, I've done a lot of contracting works back in Abu Dhabi and Dubai. Kami bilang kami contractor, I don't know the practices here in the Philippines because I'd never get into that. No, I'd never dealt with construction business here in the Philippines. Okay, I tried though, pero projects from DPWH medyo fishy siya, so drain up ko. Anyway, so kami, halimbawa kami bilang contractor, okay? Hindi namin tinatanong sa kliyente namin magkano yung value ng lupa. Natanong lang namin magkano yung budget nyo sa construction. Because in the first place, it is very immaterial, it is very irrelevant for us to know or to ask magkano yung value ng lupa. Kung meron man kami alamin about sa lupa, siguro yung strength niyan once na maglagay ka ng structure ng mga foundation and so on and so forth. Kasi may consideration din sa mga ganyan eh. Lalo na kung ang lugar na yan ay reclamation area. That is the only time that we're going to ask about the land kung saan i-construct yung isang establishment or isang structure. Pero to know how much, I don't think so. Diba? Ulitin ko bakit ko sinasabi to? Kasi ang pinag-uusapan lang natin lahat dito, yung construction ng building. Mali ho ata kayo dun sa presentation. What's the nyo issue? dun sa Phase 3. Sa records niyo ba, it's 10 billion? Records Well, your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's Mr. the problem? Chairman, No, ma'am, ginugulo mo yung hearing wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, Sige, kung kayo tatanungin ko, sino ang magulo sa kanilang dalawa? ano yung tamang number? Mr. Yan Chairman, po ang sinabmit sa akin, galing ng staff mo. Pinag-uusapan natin ngayon yung Yung tot- side ng DPWH. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It Yeah, was but 7 you point asked something. them to apologize for the 23 No, billion. you're When mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... No, listen to Can me we first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Ako- Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around. Sige nga guys, kaya tanungin ko, sa ilang minuto na nagbabangayan yung dalawa? Itong si Senator Binay ba? No? Ito ba si Senator Binay? Is she playing as the chairperson para sabihin ni Senator Alan na he's still the chairperson? Diba? Ang inaano lang naman ni Senator Binay is that the way
the way she's trying to address this, gusto niya ma-organize, no? Pag-usapan muna natin kung ano nakalagay sa budget na sa documentation ng DPWH. Kung meron mali siguro dyan, that very minute, real time, pwede nilang i-correct yan. Based sa knowledge ni Senator Binay. Tama ba? Pero nangyayari kasi, the way mong pakikinggan yung flow ng kanilang conversation, meron a little bit of personalan. I'm saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. See? Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. See? Is this even proper? Is this even proper? Let me continue. I told Sec na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he total, ayan yung 23B, oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin, na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Exactly. There you go. When in fact, less than 23B, somewhere between, right in front of us, nakalagay dito, nasa 21.7 lang. So kaya naging 23B kasi sinama nila yung value ng lupa. Sabi ni Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. Pagkakaroon ng bagong building. So, ano interpretation ng mga tao? We're talking about construction. At yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So, ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff. You know what? Ito yung issue. Ang issue kasi, people are having interpretation that the 23B is talking, it's just about the construction. Yung pala, ang 23B, ngayon na mas malinaw na sa atin, na ang 23B inclusive of the land. So, ibig sabihin, kung yung 21.7B, just for the construction, i-minus mo sa 23. Ganun kamahal yung property? 131,500 square meter? O ito na kasi yung mga, gaano ba kalaki yung land area kung saan itatayo yan? Diba? Plus tatanungin natin, ito yung land area, sagad-sagad ba yan? Wala bang, of course, nandiyan yung parking space, nandiyan yung siguro may pag-garden pa and all whatever amenities. Mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? Because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing na may fit out. Not, so we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. We're going to consult the 24. Yeah. Of course, inclusive silang dalawa dyan, di ba? So, since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. Wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang So, isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos, sasabihin nyo yung delay na sa amin.
Ang sulat sa'yo, March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy na Grabe yung sarcasm niya na rito ni Senator Alan. Senate hearing pa ba to o personalan na? Sa totoo lang, mas nakikita kong may personalan dito sa mga batuhan ng salita ni Senator Alan. building, talagang pipilitin natin matapos to. Paano ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka ma-delay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan pinakita namin. this is just an estimate. Hindi mo estimate yan na lang yan. pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo, na 1 taon na nasa mesa mo. So Hindi issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA Award na to within, ano bang target natin? So kung 15 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay eh. March 20 yan, 2023, sinubmit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa... Guys, tanungin ko kayo, ito ba ay professional pa ba ang approach dito ni Senator Cayetano o may bahid na to ng personalan? himay. Oh. Hinihimay Nandito namin tayo isa-isa, para Mr. ma-review namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman, So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pagdebate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. because, Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng Okay, sino ba talaga nakikipagdebate? Diba? DPWH Nasa Hindi proseso pa. mapa-quantify. Sila nag-submit nito eh. Hindi May pa paano walang quantity? Eh, sinabi na nga sa'yo It's an na kapag estimate. ka binid, it is pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales. And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. So, So, di ba? Hindi, siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, nandyan. Of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may may explanation din yan, Yes, Mr. which is my Chairman. explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailan kita tinatanong. But the 7 Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga hindi sa- matatapos 15 buwan yung hindi phase 3 siya sa mesa mo, wala kang ginawa? Oh my God, seryoso to?
Grabe si Cayetano. Ikaw Meron, na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. may ginagawa tayo, Mr. Chairman. Ano nga ginawa mo? 15 buwan eh. De, unang-una, Hanap ko Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raf? Nasaan yung sulat dito? Saan nila? Ayan o, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Oh. Tao na humusga. O, ayan. O, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan o, ayan o. O, Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. O yan, based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP, except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Siguro, Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. Oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract, with the presumption that all conditions and ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? The word, galit na galit. Parang hindi naman galit na galit si Senator Binay dito. Sorry guys I just can't believe na ganito magsalita si Senator Alan Cayetano. Unang-una, he's a senator. Pangalawa, he's a lawyer. So, I expect that professionalism is embedded sa kanyang katawan. Pero, mukha pa bang professional yung mga tirada niya rito? Mga binabagsak niyang salita? Hindi na eh. 5 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, ni-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina kapag galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa iyo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano Kasi guys, kaya tanungin ko, mukha bang galit na galit si Senator Pinay dito? While she was just trying to explain? Hindi nga niya matapos yung explanation niya dahil panay ngang pambabara sa kanya ni Senator Alan Cayetano eh. It's not like this sa mga Senate hearing niya. Pero ngayon ko lang siya narinig na maging ganito and with the Binay. So, pumapasok sa akin dito yung as yun na naman, merong issue ang Taguig at Makati ngayon. Diba? So, ito ba yung retaliation ni Cayetano only because nakikipaglaban itong kapatid niya na si Attorney Abby Binay? Sino ba yun? I think it was Egay who said that. No? Kaibigan natin si Egay sa Comsec, sabi niya, lumipat na siya ng Makati. No, nagpalit na siya ng Makati. Dahil iba nga naman talaga ang nakukuhang benepisyo ng mga taga Makati sa mismong Makati City Hall kumpara sa mga Taguig. Mas marami pa rin. Imagine niyo lumiit na yung land area ng Makati pero yung number of voters nila ganun pa rin. Bakit? Aminin man natin sa hindi guys, lalo na dito sa mga taga Metro Manila. Number 1 ang Makati pagdating sa pagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga Makatizen. Diba? Tapos ngayon, sabi niya ni Attorney Abby Binay, she's planning to run sa Taguig. Oh. Sino na ngayon ang handle ng Makati? Hindi naman pwede si Junjun Binay.
'Di ba? Sino sa mga Binay na ang hahandle ng Makati? Yun kung matutuloy yung plano ni Mayor Abby Binay, ha? Yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV. 'Di ba? Pag contractor ka, hindi mo inaalam kung magkano yung value ng lupa. As cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. O, 'di ba? Nasopla siya rito ni Binay. Hindi mo sinay Oh. sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Hindi naman Bahagi refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko Alam mo, I hate to say this, pero nakaka-turn off tong si Senator Alan Cayetano. As in, nakaka-turn off siya sa ginagawa niya. I think I expect more from this person. ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Si Escudero nagsabi daw. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala pinala mo akong yung issue. invento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati, Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Nice. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Okay, tama. Personalan na to, guys. Wala. Personalan na to. They're not talking about the building anymore. Kumbaga, nagkaroon ng opportunity itong si Senator Alan, okay, para atakihin si Binay. The way I see it, yung pinunta dyan ni Binay was to make sure mag-guide, no? Kung merong tanong tungkol dyan, bilang siya yung dating chairperson, she can answer it right there and then. Pero ang nangyayari nga, pinipersonal ni Senator Alan, itong si Senator Binay. Magbibigay ng question Biglang pinasok yung tungkol sa Taguig at saka sa Makati. sa media. So, napakagaling. Mr. Chairman. Baka gawain mo yung nagbibigay sampung ng tanong sa mga... So, ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, No, the thing is, pwede kasing itanong, dahil napanood nila, pwede nilang itanong. Diba? At unless pwede ako maniwala dito sa sinasabi ni Senator Cayetano kung simultaneously. Diba? And even if simultaneously, kung meron ng isang nagtanong, definitely, hindi na yan tatanungin ng iba. Like halimbawa, si Caio, okay? Nagkaroon siya ng interview with Justice Ampuan. Babalikan ko yung mga tinanong ni Caio. Kasi doon sa mga tanong niya, pwede kong i-expound. Pwede ko ulit itanong at i-expound. Pwede naman yun eh. Meron ba akong copy ng mga tinanong ni Caio? Wala. Kita naman natin, very freestyle naman si Caio dun sa interview niya, di ba? Oh, hindi naman scripted. Wala naman siyang reading question na nakasulat. Kitang-kita naman natin, very spontaneous naman si Caio dun. galing mo naman. Siguro, Diba? Kagabi, hindi sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chair. Obviously, si Binay ang stick to the issue. Si Cayetano, inject ng inject. Wala Tapos si Robin Padilla, nandun lang nakikinig dun sa dalawa. nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila Sige, makapagpaliwanag pagpaliwanag ng natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo.
Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sa Sige, pagpasok ko pala, linawin? gulo man na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may... Oh my God, ang tsaka naman ang sagutan nito. Anyway, guys, no? If you wanna be entertained dito sa ano na to, you can go ahead and watch it. So, hindi ko na itutuloy kasi ang mangyayari lang dito, kanya-kanya lang na batuhan, barahan, squamihan. Kaya tuloy guys, sinasabi ng mga tao, itong Senado, itong batch na to, nagmukhang squammy ang Senado. Oh. Pati sa mga hindi nating inaasahang mga senador. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, if I were these people, sana nagpatawag na lang kayo ng executive session. Hindi ipapakita nyo pa sa taong bayan yung mga kalase nyo. Kaya tuloy, you know, instead na maging magandang ehemplo kayo sa mamamayan, para lang sinasabi nyo, it's okay na magbarahan. Sana pinakita nyo yung respetuhan yung dalawa sa isa't isa. Lalong-lalo na dito kay Senator Cayetano. Sana kinausap mo ng personal si Senator Binay eh. Sana tinakel nyo na lang yung mga bagay na dapat na itakel based sa agenda ng Senate hearing ninyo. Hindi yung para kayong nasa talipapa at nagmukha kang kargador at si Senator Binay, isang tindera, kung magbangayan kayo dyan. Diba? Imagine mo, ilang minuto sila nagbabatuhan. Ilang minuto? Mas marami pa yung minuto na itong si Senator Cayetano, kung ano-ano sinasabi kay Senator Binay. Kaysa malaman natin saan ang galing itong value na to, saan ang galing yung value na yan, saan ang galing itong value na to. Bakit umabot sa ganito? Diba? Sino nagsayang? Sino nagsayang ng Senate hearing na to? Ako para sa akin, clearly si Senator Cayetano. Excuse me. I'm so sorry pero yan nakikita natin eh. Kung magbabangayan pala kayo ng ganyan, sana nag-executive session na lang kayo. Kahit magsigawan kayong dalawa dyan or magmurahan kayo, hindi natin makikita. At least intact yung respeto natin kay Cayetano. Diba? Bilang isang senador ng bansa. Maliban sa, we are expecting na very professional sila. With the highest standard of professionalism. Sa nakita natin ngayon, nakita nyo yun? Hindi. Nakakalungkot. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin. Nagugustuhan nyo ba yung napapanood natin ngayon? Masasabi nyo ba na si Senator Cayetano ay may professionalism? Napansin nyo rin ba na merong bahid ng pagpepersonalan sa mga bawat salitang binabato ni Senator Cayetano dito kay Binay? Kung nakikita ni Senator Cayetano na may mali sa ginawa ni Binay, kung ito ay may paglabag, mag-file siya ng complaint. Kung merong mali, pwede bang i-correct niya? Hindi naman makokorek ang isang bagay sa mga ganitong klaseng sistema. 'Di ba?